Kasi pag nagdikit itong dalawang ito, kahit yung dalawa dyan, is apektado na yung spark ng iyong spark plug. Alright mga kabisik, welcome again sa ating channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin is about sa ignition system. At magsisimula tayo sa stator. So syempre, sa motor natin, syempre ang lagi nating chine-check lagi yan, yung ating kuryente ng ating motor, at yung ating gas ng ating motor, yung flow ng ating gas kung maayos, at saka yung compression ng ating motor. So, mag-start tayo sa stator kasi ito yung pinaka main na supply ng ating motor. Okay? Para magkaroon siya ng kuryente. So, ito napakahalaga to na marami tayong mga nalalaman patungkol sa stator. So, ako hindi ko naman alam lahat. So, may mga bagay na mag-laps tayo. So, i-comment nyo na lang sa comment section natin. Okay? Yung mga nakalimutan natin. So, stator. So, ito nga yung ating generator or yung pinaka source ng kuryente ng ating motor. So, syempre ito yung kanyang magnetic coil. Okay? At ito mayroon siyang separated na primary coil. Okay? Sa mga motor na di primary. Okay? So, mayroon siyang black na may stripe na red siya. So, syempre ito yung ating pulsar. Ito yung trigger coil or yung nagtatiming nga sa ating kuryente para maglabas siya ng spark sa ating spark plug. Alright? Maliwanag. So, ito kasi mga kabasic, minsan, pag na-check mo na kasi yung compression mo is malakas naman, ang problema, at chinek mo na rin yung gas, may gas ka naman, okay naman yung flow from the tank mo, yung gas mo hanggang sa carburetor mo, hanggang sa intake manifold, ayos naman siya, at ngayon ay hindi pa rin na-start yung motor mo, syempre mag-focus ka na sa ignition system mo, or yun nga, ito unang-una sa ating stator. Huwag ka muna doon sa spark plug, huwag muna doon sa ating high tension wire, okay? Huwag muna sa ignition coil, ayan, sa ating CDI, regulator, or sa battery, kung ikaw ay battery operated, or sa ating mga bagay-bagay dyan, okay? Dapat sa stator muna kasi ito nga yung naglalabas ng AC power, AC alternating current. Syempre kasabay niyan yung ating magneto. So, ang ating stator kasi ay syempre may lifespan din yan. Lahat ng parts ng motor ay meron niyang lifespan, no? Yung last na video natin is about sa spark plug na kung saan sinabi ko din na may lifespan ng ating spark plug. Ito may lifespan rin ito, ating stator. Bakit nga ba nagka-fail yung stator natin? Syempre, itong ating magnetic coil natin, syempre meron niyang insulator. So, dapat ang mga yan, bawat wire ay nakapalibot yan. Hindi dapat sila magdikit sa bawat isa. Okay? Kaya ang sinasabi ng mga mekaniko na sunog yung stator mo, sunog yung coil mo. Kasi pag nagdikit itong dalawang ito, kahit yung dalawa dyan, is apektado na yung spark ng iyong spark plug. So, habang ito ay naluluma, humihina yung spark niya. Humihina din yung resistance ng ating magnetic coil. Okay? Ganun yung senaryo ng ating stator. Okay? So, pag nagbalat na yan at nag-connect na sila, nagka-ground na yung itong dalawang wire na yan, kung lahat yan, no? Floated yan. Ito kasi, ito full wave to. Floated yan at talagang hindi na masama na yung lighting system mo. Okay? At gayon din yung charging mo, huhina na siya kasi mahina na yung coil na ng yung stator. Okay? Especially yung ating primary coil. Ganon din ito. The same lang din na siyempre na bumababa yung resistance niya dahil sa kalumaan din. Alright? Ganon mga kabasic. So, pag ganon mga kabasic, ano yung mga mangyayari sa ating motor pag pasira na yung stator natin or sira na siya? Siyempre, pag sira na talaga at sunog na talaga ang stator mo, wala nang nalabas na kuryente. Okay? Ang sinasabi ko is pati na rin yung, siyempre, pulsar. Okay? Pag sira na talaga ito, wala na. So, hindi aandar yung motor. Okay? Walang kuryenteng lalabas sa ating spark plug. Okay? Or walang lalabas na kuryente sa ating CDI.
Okay, walang lalabas na kuryente sa ating ignition coil. Okay, at syempre, especially sa spark plug. Okay, ganun pag sira na ito. Pag pasira ito mga kabisik, syempre, mararamdaman natin yung sintomas. Ano yung mga sintomas niya? Syempre, yung mahirap siyang paandarin. Kasi nga, mahina yung kuryente. Kasi kailangan ng ating mixture, yung ating air and fuel mixture, ng sapat na spark ng ating spark plug para sunugin niya yung mixture natin. Ito pa rin, napakahalaga itong ating stator na maayos. Okay? Ayun, meron yung, kahit nandar naman siya, pero nagluluko yung andar niya, parang nabubulunan, parang akala mo carburetor, hindi pala. Akala mo loss compression, hindi pala. Yung pala ay nasi-short yung kuryente ng iyong motor. Possible yun din mga kabisik. Kaya itong stator natin, kailangan na maayos siya para maayos din yung takbo ng iyong motor. Kasi pag hindi maayos din yung stator natin, pag uminit na ito, syempre, umiinit naman talaga ito. Nasa loob ng makina to, ng ating side cover sa ating motor. No? Pag uminit to, syempre, nababawasan yung resistance niya, yung spark niya, pag pasira na ito. At nagkukos na yon ng paghina ng spark ng ating motor. Kaya pag nag-tersera ka, kwarta ka, na kailangan talaga ng, siyempre mabilis yun, kailangan mabilis din yung spark ng ating spark plug. Siyempre, pag mahina na, ano na yung time na parang hindi siya makahatak yung motor mo. Okay? Akala mo, clutch lining. Okay? Nasa clutch system pero wala pala doon. Yung pala ay sa kuryente lang ng iyong motor. Kaya nga mga kabisig, minsan magkaka-relate lang talaga yung mga sira, parang compression lang yung sira niya, or loose compression siya, or pwedeng sa gas lang na bubulunan, sa carburetor, mga ganon. Pero dito lang pala sa stator natin nagkaka-problema. Okay? Kaya isa din mga kabisik is yung pag mainit na yung ating makina, siyempre uminit yung ating stator, ay hindi na siya naandar, biglang namamatay, okay, at hindi na siya umandar, at pag ito ay lumamig, aandar na ulit. Ganun minsan ang senaryo din niya. Okay? Kaya siyempre kailangan alam natin siyang i-check. Ito naman ay sa resistance check naman, meron tayong mga tutorials na dyan, or sa pag ito ay sa manual, run yung ating makina, naka-on yung ating makina, naka-start yung motor natin, alam natin i-check to. At pag hindi na siya naka-on, alam din natin i-check sa ating multimeter tester para may mga ideas tayo, para meron tayong syempre tayo makaminus sa ating gastusin sa ating mga motor. Okay, yun yung mga basic na principle ng ating stator, yung basic ideas natin dito. Kaya mga kabisik, mahalaga ang ating stator, source of our current ng ating mga motor. Kaya ito yung dapat na maging aware tayo. Okay? Pag nagluko na yung motor mo, syempre check mo naman yung compression, check mo yung gas at yung ignition mo or yung kuryente ng iyong motor. Start ka sa stator. Stator ka basic, no? Stator. Baka pasira na siya. Okay? Ayan. So, ito naman yung ating pulsar. Pag maayos yung pulsar mo, kasi may magnetic coil din sa loob na pakanipis, no? Pag maayos naman to at pasunog na itong ating mga coils natin, yung ating full wave na coils, itong ating pink at saka yellow. Okay? At walang problema naman yan pag ito. Good naman yung ating primary coil. Pag good tong primary coil natin, good yung ating pulsar, aandar pa rin yung motor natin kahit pasunog na ito, yung ating mga coils sa charging at lighting coil. Okay? Mahalaga, okay itong tatlo. Okay? Pulsar at saka primary coil. Sa mga battery operated naman, siyempre wala itong primary coil, puro lahat ganito. Okay? Siyempre pag halimbawa ay humina na yung ating mga coils, mga lighting coil, charging coil, at siyempre kahit okay yung itong ating pulsar, wala na, hindi na gagana yung motor mo. Kasi
ito charge pupunta sa ating rectifier regulator na siyang mag-charge sa battery natin, na yung ating regulator natin naka-series din siya sa ating supply ng ating ECC wire. Okay, kaya hindi na siya under, nagluluko na rin siya. Okay, pero pag halimbawa naman ay ikaw naman ay naka-primary coil at pasira ay good, nasira tong primary coil mo, no, ito, at good naman yung ating pulser, walang problema kasi pag good itong ating charging coil at lighting coil mo, ito nga sinasabi nila na pwede mo siyang i-convert ng battery operated na yung CDI mo. Okay, so mahalaga malakas yung charging mo at good yung battery mo para i-battery operated mo yung CDI mo para gagana pa rin siya kahit sira na yung ating primary sa ating stator. Basta good ito, no, ating pulsar. Kasi pag ang pulsar nagloko ang timing ng paglabas ng kuryente natin, wala na lahat. Okay, ganun mga ka-basic. Alright, so thank you so much for watching and God bless everyone. I hope na meron tayong natutunan, at kung meron man kahit napaka-basic lang mga ka-basic yung ating na-discuss, ay please subscribe mo naman yung ating YouTube channel and click mo yung bell button para ma-update ka lagi sa mga panibago nating mga tutorials patungkol sa motor natin. Alright.